Noong bata pa ako, madalas akong sabihan ng lola ko, huwag kang basta-basta nagtitiwala sa taong masyadong mabait, lalo na kung walang kapalit ang kabutihang ginagawa nila. Hindi ko noon maintindihan kung bakit kailangan pa nating pagdudahan ang mga taong tumutulong. Pero habang tumatagal ang panahon, habang dumadami ang nakikita kong kwento ng kababalaghan sa baryo naming ginagalawan, unti-unti kong nauunawaan kung bakit ganoon ang babala niya. Dahil minsan, ang kabutihan may kasamang lihim na hindi agad mo makikita, hanggang huli na ang lahat. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, may isang manggagamot na kilala sa tawag na Aling Mira. Matanda na siya, mahina na ang katawan, pero buo ang respeto ng buong komunidad sa kanya. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga kakaibang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor, si Aling Mira ang takbuhan ng mga tao. May mga nagsasabing mailahi raw siyang albularyo at may kaalaman sa sinaunang medisina, habang ang iba naman ay naniniwalang may hawak siyang agimat na tagapagpagaling. Ngunit ang totoo, walang makapagsabi kung saan talaga nanggagaling ang bisa ng kanyang mga kamay, kung galing ba sa Diyos o sa kung anong nilalang sa dilim. Si Ruben ang bida ng kwentong ito. 13 anyos pa lang siya nang mawala ng mga magulang dahil sa isang sunog na sumalanta sa kanilang maliit na kubo. Wala siyang kapatid at tanging si Aling Mira lang ang kumukop sa kanya matapos ang insidente. Sabi ng mga kapitbahay, hindi raw ito karaniwan. Hindi kasi likas kay Aling Mira ang tumanggap ng tao sa loob ng kanyang bahay, lalo na kung hindi niya kaano-ano. Pero kay Ruben, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan, binigyan niya ng tahanan ang isang ulilang batang walang-wala. Lumipas ang mga taon at itinuring ni Ruben si Aling Mira na parang tunay na ina. Siya ang tumutulong sa mga gawaing bahay, siya ang nag-aalaga kapag sumasakit ang likod ng matanda, at siya na rin ang tumutulong sa panggagamot. Mabilis matuto si Ruben. Minsan, siya na mismo ang naghahanda ng mga halamang gamot habang pinagmamasdan siya ni Aling Mira mula sa duyan. Masasabi mong payapa at simpleng buhay lang ang meron sila. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Ruben pauwi mula sa bukid, may narinig siyang kaluskos mula sa gubat. Hindi ito basta kaluskos lang, parang may kumakaladkad ng mabigat na bagay sa lupa. Napalingon siya, pero wala siyang nakita. Kinilabutan siya, kaya pinabilis niya ang kanyang hakbang. Pagdating niya sa bahay, tahimik lang si Aling Mira. Pero may kakaiba sa tingin nito, parang may nalalaman. Kinabukasan, habang nagwawali si Ruben sa harapan ng bahay, may napansin siyang kakaibang marka sa lupa. Parang bakas ng paa, ngunit hindi paa ng tao. Malalaki ito, mahahaba ang daliri, at may mga bakas ng matutulis na kuko. Tinakpan niya ito ng mga dahon at hindi na lang pinansin, pero buong araw, hindi niya naalis sa isip niya ang nakita niya. Sa kabila ng mga kakatuwang pangyayari, may isang taong palaging nagbibigay ng gaan sa loob ni Ruben, si Jonah. Kaibigan niya ito mula pa noong elementarya, at kahit hindi sila madalas magkita, palaging may tawanan kapag magkasama sila. Isang hapon, dumalaw si Jonah para maghatid ng mga prutas. Naupo sila sa ilalim ng mangga at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Tumawa sila ng tumawa habang binabalikan ang mga kalokohan nila noon sa eskwelahan, tulad ng pagtakas para lang manghuli ng tutubi o yung isang beses na muntik silang mahuli sa sapa. "Uy, Ruben," sabi ni Jonah habang nakangiti. "May naririnig akong kwento tungkol kay Aling Mira. Totoo bang may nagpapagamot sa kanya tuwing kabilugan ng buwan?" Napatawa si Ruben, pero may konting kaba sa loob. "Ewan ko, Jonah. Hindi ko rin alam minsan kung totoo lahat ng sinasabi ng mga tao. Pero kahit ano pa man yon, buhay pa rin si Aling Mira hanggang ngayon, mas matanda pa sa dapat." Hindi na sumagot si Jonah, pero ramdam ni Ruben na mailaman ang tingin ito sa kanya, parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Bago umalis si Jonah, nagbilin ito, "Ruben, mag-ingat ka lagi ha. Hindi lahat ng inaakala mong tagapagligtas-ligtas talaga." Kinagabihan, muling nagising si Ruben sa kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng hayop, kundi parang boses ng taong humihingi ng tulong, mahina, halos pabulong. Tumayo siya, kinuha ang lamparang digas, at dahan-dahang lumabas. Sa gilid ng bahay, nakita niya ang isang anino na nakayuko sa lupa.
Palapit siya ng palapit hanggang sa marinig niya ang isang boses mula sa loob ng bahay. Ruben, huwag. Si Aling Mira. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatayo si Aling Mira sa pintuan, malamlam ang mata at malamig ang tinig. Bumalik ka rito. Hindi mo pa panahon para makakita. Hindi na kumibo si Ruben. Bumalik siya sa loob, pero ramdam niya, may itinatago si Aling Mira. At ang itinatago niya, hindi lang basta sikreto ng isang manggagamot. Isa itong lihim na nag-ugat sa kung sino siya noon at kung anong klaseng nilalang ang matagal nang namumuhay sa lilim ng kanilang tahanan. Kinabukasan, may dumating na pamilya sa baryo. Pagod, madungis at halatang galing sa malayo. Tumatak agad sa isip ni Ruben ang sinabi ng ama ng pamilya habang humihingi ng tulong kay Aling Mira. Kumakapit na po sa amin ang sumpa. Bago kami tuluyang lamunin, sana po'y matulungan ninyo kami. Napatigil si Ruben. Sa gitna ng araw na iyon, naramdaman niya ang unang bugso ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling nagtagpo ang mga mata nila ng panganay na anak ng bagong dating na pamilya, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Dahil sa mga sandaling iyon, may kakaibang tanong na nagsimulang umikot sa isip ni Ruben, sino ba talaga si Aling Mira? At anong klaseng nilalang ang sinasagip niya o baka, kinukupkop para sa mas malalim na dahilan? Hindi niya alam, pero malapit na niyang matuklasan ang kasagutan, isang sagot na babago sa buhay niya magpakailanman. Pagkalipas ng ilang araw, nanatili ang pamilya sa kubo ni Aling Mira, 3 bata, isang inang halos hindi na makalakad sa kahinaan, at isang amang parang hinahabol ng anino sa bawat galaw niya. Tahimik sila kung kumilos, laging aligaga, at tila takot sa bawat hampas ng hangin o kaluskos ng dahon. Si Ruben, na noon ay sanay na sa katahimikan ng buhay sa bundok, unti-unting nakakaramdam ng pagkabalisa. Parang may malamig na presensya na nanunuluyan hindi lang sa kanilang bahay, kundi pati sa dibdib niya. Minsang naabutan niyang mag-isa sa kusina ang ama ng pamilya, si Mang Isko, hindi nito na malayang naroon na si Ruben sa likuran. May naririnig na kaming mga kalmot sa bubong namin gabi-gabi. Akala namin pusa lang, pero may mga pagkakataong may nawawala na lang sa mga alaga namin, manok, kambing tapos isang gabi, si Bunso na ang nawalan, mahinang bulong ni Mang Isko habang nakatitig sa bintana, parang kinakausap ang sarili. Gustong magtanong ni Ruben, pero pinili niyang manahimik. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki ay parang patak ng tubig sa lumang bubong. May kasamang sindak at lungkot na hindi maipaliwanag. Sa gabing iyon, muling ginising si Ruben ng kakaibang tunog, mga yapak sa bubong. Mabilis siyang bumangon, tumingala at nakita ang aninong mabilis na dumaan. Sumilik siya sa bintana at sa gilid ng kagubatan, may nakita siyang figurang nakayuko, gumagalaw ng parang hayop pero may anyong tao. Agad siyang lumabas, ngunit bago pa siya makalapit, hinila siya ni Aling Mira pabalik sa loob. Wala ka pang kakayahang harapin yan, mahina ngunit matigas ang boses ng matanda. Pero ano po yon? Tao ba yon? Tanong ni Ruben. Hindi sumagot si Aling Mira. Sa halip, inilabas niya mula sa isang lumang kahon ang isang maliit na bagay na binalot sa pulang tela. Isa itong mutya, maliit, makintab na bato na tila naglalaman ng liwanag. Binigay niya ito kay Ruben. Isuot mo to sa lig. Huwag mong aalisin. Pag nag-iba ang kulay niyan, tumakbo ka pabalik sa akin. Bakit po? Ano ba talaga tong pamilya na to? At ano yang nilalang na lumilitaw gabi-gabi? Hindi lahat ng tinutulungan ay biktima, Ruben, sagot ni Aling Mira. Minsan, may mga nilalang na dinadala ng dilim sa buhay natin, hindi para tulungan, kundi para subukin kung hanggang saan ang tapang at paninindigan natin. Tahimik si Ruben buong gabi. Hindi siya nakatulog. Ang mutya ay malamig sa balat, pero ramdam niya ang init ng di maipaliwanag na enerhiya mula rito. Para siyang binabantayan ng isang matang hindi natutulog. Kinabukasan, dumalaw si Jonah. Agad niyang napansin ang pagkabalisa ni Ruben. Dinala siya nito sa may ilog, sa kanilang paboritong tagpuan. Doon, inamin ni Ruben ang mga kakaibang nangyayari, ang mutya, ang mga anino, at ang malamig na presensyang tila dumarami sa paligid nila.
Tahimik si Jonah. Tapos ay inabot nito mula sa kanyang bag ang isang lumang libro, may mga pahinang dilaw at may amoy ng kahoy na nababad sa ulan. Nakuha ko to mula sa lolo ko. Isa siyang albularyo sa kabilang baryo. May isinulat siyang mga babala tungkol sa mga aswang, mga uri, kilos, at ang mga sinyales kapag nasa paligid na sila. Binuklat ni Jonah ang isang pahina at ipinakita kay Ruben ang isang guhit, larawan ng isang aswang na may anyong tao sa araw. Ngunit lumalabas ang tunay na anyo kapag may amoy ng asin sa hangin. Isang linya ang bumungad sa kanya, kapag sinabuyan ng asin ang maisumpa, ang balat ay magkakaroon ng itim na marka, parang paso, na hindi nawawala. Namilog ang mga mata ni Ruben. Jonah, yung bunsong anak ni Mang Isko. May nakita akong parang paso sa batok niya nung naliligo siya kahapon, nagkatinginan silang dalawa. Kinagabihan, sinubukan ni Ruben ang sinabi sa aklat. Habang nasa labas ang pamilya, nagsaboy siya ng asin sa sahig malapit sa pintuan. At nang pumasok ang ina, si Aling Mira, at si Ruben sa loob, agad silang napatingin sa sahig. Walang nangyari. Ngunit nang pumasok ang bunsong anak ni Mang Isko, isang tunog ng ang narinig, parang may balat na nasunog. Agad na tinakpan ng bata ang batok niya at tumakbo papasok ng silid. Doon tuluyang nabuo sa isip ni Ruben ang hinala. Ngunit bago pa man niya masabi kay Aling Mira, may naramdaman siyang malamig na hangin sa likuran niya. Paglingon niya, isang nilalang ang nakatayo sa may pintuan, tila isang lalaki, ngunit ang balat ay berde at parang kaliskis, at ang buhok ay dumadaloy na parang tubig. Hindi pa huli ang lahat, anang nilalang. Ngunit kung magpapatumpik-tumpik ka, magiging huli na rin para sa lahat ng nasa bahay na ito. Sinong-sino ka? Tanong ni Ruben habang humakbang paatras. Isa akong bantay tubig. Tagapag-ingat ng mutya na hawak mo. Matagal nang nakatali ang kapangyarihan ni Aling Mira sa lugar na ito, pero ngayong may dumarating ng mga nilalang mula sa kabilang daigdig, kailangan ka nang ihanda. Nagtataka si Ruben. Ako? Bakit ako? Isa lang akong tagaluto, tagawalis, ulilang batang kinukop, hindi ka lang basta ulila, sagot ng nilalang. Ang dugo mo'y nagmula sa lahing ginamit upang isara ang daan ng kadiliman. Ang ama mo, hindi lang basta magsasaka. Siya'y tagapagtanggol, ngunit nilamon ng apoy ng pagtataksil. At ang ina mo, isang diwata na itinakwil ng kanyang lahi dahil pinili kanyang iligtas sa halip na ang sarili niya. Nanginig si Ruben. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa buhay ay biglang nagiba. Ang bigat ng kwento ay parang bagyong bumalot sa puso niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, galit, takot o kalungkutan. Nagsisimula na silang magtipon, bulong ng bantay tubig. Ang pamilyang yan, hindi sila biktima. Sila ang tagadala ng sumpa. At ang batang iyan siya ang sisira sa balanse ng liwanag at dilim kung hindi mo siya mapipigilan. Hindi ko kaya to, sagot ni Ruben. Wala akong alam sa pakikipaglaban sa mga sinasabi mong lahi, ngunit nasa iyo ang mutya. At ang mutya ay pumipili lamang ng maisapat na puso para magtanggol, hindi ng mailakas na katawan. Napayuko si Ruben. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang alaala ng kanyang ama, isang lalaking laging may dalang simpleng sako at itak, laging tahimik ngunit may titig na matalim kapag may masamang nilalang sa paligid. Naalala niya ang tinig ng kanyang ina, malambing, mahina, ngunit may mga salitang sinasabi tuwing gabi habang niyayakap siya, anak, hindi ka basta tao. Huwag mong kakalimutan. Siguro matagal na niyang alam, ngunit ayaw lang niyang tanggapin. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Ruben ang pag-aaral ng paggamit ng mutya. Hindi ito basta-basta. Kailangan ng konsentrasyon, pakikinig sa kalikasan, at pagtanggap ng katotohanan ng kanyang pagkatao. Si Aling Mira, bagamat tahimik, sinimulan na rin siyang sanayin, hindi sa salita, kundi sa mga pagsubok. Isang araw, iniwan siya nito sa kagubatan ng walang pagkain at sinabing, makakauwi ka lang kapag natuto kang makinig sa bulong ng hangin. At habang siya ay nag-iisa sa gitna ng dilim, biglang dumating ang isang matandang lalaki na may dalang baston at amoy insenso. Hindi ka pa handa. Pero malapit na. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Ruben.
Ngunit bago pa siya makalapit, naglaho ang matanda sa isang ulap ng alikabok. At sa lupa kung saan ito tumayo, may naiwan, isang luma ngunit makinang nakabibe. Nang hawakan ni Ruben, nag-init ito sa kanyang palad. At sa loob ng kabibe, may nakasulat na kakaibang salita, ang kadiliman ay hindi basta dumarating, minsan, pinapapasok natin ito. At doon, nagsimulang umalinggaw ang alinggaw ng unang gabi ng sunog. Ang apoy, ang sigaw, at isang aninong nakatingin mula sa dilim na pamilyar. Sino siya? At bakit ngayon lang siya bumalik? Mula noong natagpuan ni Ruben ang makapangyarihang kabibe sa gitna ng kagubatan, tila hindi na siya muling naging mapanatag. Ang bawat hakbang niya pauwi ay may kasamang bigat, hindi lang mula sa pagod ng katawan, kundi sa bigat ng bagong kaalamang nagpapabigat sa kanyang damdamin. Habang hawak-hawak niya ang kabibe, paulit-ulit sa isip niya ang tanong, bakit hindi nila sinabi sa akin ang totoo? Hindi siya sanay sa ganitong klaseng kaalaman. Ang buong akala niya, isa lang siyang ulilang tinulungan ng isang matandang manggagamot. Pero ngayon, lahat ng akala niya ay unti-unting nadudurog. Kung totoo ang sinabi ng bantay tubig, ibig sabihin. Iniwan siya ng kanyang ina hindi dahil wala siyang pagpipilian, kundi dahil pinili niya si Ruben sa halip na manatili sa mundo ng mga diwata. At ang ama niya, na matagal niyang inakala ay isang karaniwang magsasaka, pala itagapagtanggol ng lihim na mundo. Pero kung ganoon, bakit siya iniwan? Bakit siya pinalaking walang kaalam-alam? Bakit kailangan niyang pasanin gayon ang lahat ng ito ng mag-isa? Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakaupo lang siya sa labas ng bahay ni Aling Mira, habang pinagmamasdan ang buwan na unti-unting tumataas sa langit. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang hangin na umiikot, parang may mga matang hindi niya nakikita pero ramdam niyang nakatitig sa kanya. Pinisil niya ang mutyang nakasabit sa kanyang leg. Malamig. Matatag. Pero ang puso niya naguguluhan. Dumating si Aling Mira sa kanyang likuran. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon, Ruben, sabi ng matanda, mahina pero puno ng damdamin. Ang mga sagot, dumarating hindi kapag gusto natin kundi kapag handa na tayong tanggapin ang mga ito. Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin ang totoo? Tanong ni Ruben, hindi itinatago ang bigat ng loob. Karapatan kong malaman kung sino ako. Kung saan ako galing. Kung bakit napahinto siya. Hindi niya kayang sabihin ang huling salita, kung bakit ako iniwan. Tahimik si Aling Mira. Maya-maya, umupo siya sa tabi ni Ruben. Akala ko noon, mapoprotektahan kita kung ilalayo kita sa katotohanan. Pero mali ako. May mga bagay na kahit gaano natin gustong itago, kusa itong lumilitaw sa tamang oras. At dumating na ang oras mo. Walang sagot si Ruben. Masakit tanggapin, pero alam niyang totoo ang mga salita ng matanda. Kinabukasan, habang nagdidilig siya sa likod ng bahay, may narinig siyang maliliit na tawa. Hindi ito normal. Parang boses ng mga batang masyadong masaya, pero may tunog na parang hungkag. Hindi niya makita kung saan nanggagaling, kaya sinundan niya ang tunog papasok sa kakahuyan. Doon niya nakita ang isang batang babae, mukhang isa sa mga anak ni Mang Isko, nakaupo sa gitna ng mga ugat ng punong matanda. Uy, tawag ni Ruben, bakit mag-isa ka dyan? Ngunit hindi siya sinagot. Nang lumapit siya, biglang tumalikod ang bata at nakita niya ang isang kakaibang marka sa batok nito, parang ugat na maitim at gumagapang. Napaatras siya. Hindi ka dapat lumalapit sa amin, mahinang sabi ng bata, pero hindi ito boses ng isang bata. Biglang lumamig ang paligid. Uminit ang mutya sa kanyang leg. Napaatras siya, pero bago siya makatakbo, biglang may mga aninong gumapang mula sa ilalim ng mga ugat. Itim, mahahaba ang galamay at parang usok na may sariling buhay. Tumakbo si Ruben pabalik ng bahay, at sa huling sandali bago siya makapasok, may narinig siyang bulong sa hangin, hindi mo kami mapipigilan, Ruben. Kasama ka sa amin. Bumagsak siya sa sahig ng bahay, hinihingal at nanginginig. Pumasok si Aling Mira, at nang makita siya, agad nitong pinunit ang manggas ng kanyang baro, at ipinahid sa noo niya ang isang langis mula sa maliit na bote. Agad siyang nakaramdam ng init at katahimikan.
Iyan ang mga aninong gumagapang, sabi ni Aling Mira. Sila ang mga taga-sundo. Kapag lumalapit ka sa katotohanan, sinusundan ka nila para hadlangan ka. Bakit ako? Bakit hindi kayo? Hindi ba't kayo ang pinakakaalam sa lahat ng to? Dahil ikaw ang susi. Ikaw ang hinahanap nila. Tumahimik si Ruben. Sa kabila ng takot, isang bahagi ng puso niya ang unti-unting tumatanggap sa katotohanan ito. Pero hindi pa rin nawawala ang sakit, ang pakiramdam na hindi siya pinili ng mga magulang niya, na hindi siya sinabihan, na kailangang harapin niya ang lahat ng ito sa edad na hindi pa niya alam kung paano harapin pati sariling emosyon. Sa gabing iyon, binisita siya ni Jonah. Dala nito ang ilang halamang gamot at pagkain. May nararamdaman akong hindi maganda, Ruben, sabi niya habang inilalagay ang mga dala sa lamesa. Parang may kung anong gumigising. Gising na nga, sagot ni Ruben, at ikinuwento niya ang lahat, ang kabibe, ang mga anino, ang boses, at ang batang may kakaibang marka. Tahimik lang si Jonah, at habang nakikinig siya, may luha na unti-unting bumaba sa kanyang pisngi. Ruben, may sasabihin ako sa iyo noon pa dapat. Hindi lang basta ako kaibigan mo. Ang lolo ko, albularyo ng kabilang baryo, sinabihan kaming may isang batang lalaki na maglalabas ng liwanag at dilim sa parehong panahon. Tagabantay rin kami. Pinadala ako dito hindi lang para makipagkaibigan kundi para bantayan ka. Parang tinamaan si Ruben. Isa pa na pala ang hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Napatingin siya kay Jonah, at bagamat ramdam niyang totoo ang lungkot sa mukha nito, hindi niya mapigilang masaktan. Lahat na lang ba ng taong malapit sa akin? May tinatago. Hindi sumagot si Jonah. Nilapitan siya nito at hinawakan ang kanyang kamay. Pero totoo ang pagkakaibigan ko sa iyo, Ruben. Hindi ako pinilit magmahal ng kaibigan kusa akong napalapit sa iyo. At ngayon, kahit anong mangyari, kasama mo ako. Nabawasan kahit papaano ang bigat sa puso ni Ruben. Pero bago sila makapagsalita pa ng mas mahaba, biglang may umalingaw na malalim na ungol mula sa labas ng bahay. Parang boses ng hayop pero may halong sigaw ng tao. Tumakbo sila palabas. Sa harap ng bahay, nakita nila si Mang Isko. Nakaluhod ito, nanginginig, at may sugat sa dibdib na parang tinuklap ng matulis na kuko. Nangingisay ito, at bago tuluyang nawalan ng ulirat, bumulong ito, hinahanap na si anak. At mula sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, mataas, payat, mahaba ang lieg at braso, at may mga matang pula na parang naglalagablab sa dilim. Hindi ito sumisigaw. Hindi rin ito nagmadaling umatake. Tumitig lang ito kay Ruben at ngumiti. Isang iting puno ng kasiguruhan na para bang sinasabi na tagpuan na kita. At bago pa man sila makakilos, biglang nawala ang nilalang, iniwan sila ng isang tanong na muling bumalot sa puso ni Ruben. Paano kung hindi mo lang kailangan harapin ang dilim kundi yakapin ito para matapos ang laban? Ang mutya sa kanyang dibdib muling nag-init. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tuluyan nang nagsimula ang digmaan. Mula noong gabing lumitaw ang nilalang na may pulang mata at ngiting parang bumabasag sa kaluluwa, hindi na muling naging tahimik ang gabi sa baryo. Ang mga aso, hindi na tumahol, sila ngayon ay umuungol, parang may kinatatakutan na hindi nila kayang ituro. Ang hangin ay hindi na basta malamig, may dalang halimuyak na parang bulok na karne at usok ng nasusunog na dahon. At ang mga tao nagsimula na silang magsalita ng pabulong, nagsisimula ng kumalat ang mga kwento. May nakita raw silang babae na lumulutang sa ilog sa hating gabi, bulong ng isang matanda sa tindahan. Si Mang Isko hindi raw talaga atake sa puso ang ikinamatay. May mga marka sa katawan niya, sagot ng isa. Baka aswang na nga ang dumating sa atin. Si Ruben, habang naririnig ang mga usapan, ay parang tinutusok sa dibdib. Hindi na niya kayang itanggi, may masama talagang dumarating. At sa hindi malamang dahilan, siya ang sentro nito. Kasama si Jonah, sinimulan nilang ihanda ang kanilang sarili. Araw-araw silang nag-ensayo sa likod ng bahay ni Aling Mira. Tinuruan sila ng matanda kung paano gamitin ang mutya, hindi ito basta palamuti lang kundi isang taguan ng sinaunang lakas. Hindi lakas ng katawan ang kailangan nyo,
paliwanag ni Aling Mira habang hawak ang isang kahoy na baston. Kundi tibay ng loob. Dito manggagaling ang tunay niyong sandata. Pero kahit anong lakas ng loob ang pilit buuin ni Ruben, may sugat sa kanyang kalooban na hindi matakpan ng kahit anong mutya. Tuwing mapapatingin siya sa kawalan, naaalala niya ang mukha ng ina niyang di niya nakilala, ang larawan ng isang babae sa kwento ng Bantay Tubig, isang diwata na pinili siyang isilang kapalit ng sarili nitong kalayaan. Puno ng tanong ang puso niya, kung buhay pa siya alam kaya niyang delikado ako ngayon? Pinagsisihan ba niyang iniwan ako? Minsan, habang nagpapahinga sila ni Jonah sa lilim ng punong santol, biglang nagtanong ang dalaga. Ruben, kung may pagkakataong tumakas, aalis ka ba? Tahimik siya. Pinikit niya ang mata, saka sumagot. Sa totoo lang gusto ko. Gusto kong iwan lahat to, pero paano kung ako lang ang tanging may kakayahang pigilan sila? Kung tatakbo ako, sino na ang lalaban? Umiling si Jonah, mailuha sa mata. Hindi ko alam kung matapang ka ba o masyadong mabait. Pero kahit anong mangyari ayokong mawala ka. Dumampi ang kamay ni Ruben sa balikat ni Jonah. Sa gitna ng dilim at takot, ito lang ang bagay na nagbibigay sa kanya ng init, ang presensya ng kaibigang hindi siya iniwan. Ngunit habang sila ay natututo at naghahanda, lumalalim naman ang panganib. Isang gabi, habang naglalakad si Jonah pa uwi mula sa kabayanan, may naramdaman siyang malamig na hangin na sumalubong sa kanya. Hindi siya tinamaan ng ulan pero basa ang paligid. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya ang isang lalaking nakatayo, sa di kalayuan, payat, tila nakasuot ng itim na saya, at may mga matang dilat na dilat at hindi kumikindat. Dali-dali siyang tumakbo, pero ang mga hakbang niya ay parang bumibigat, at ang mga anino sa paligid ay tila sumasabay sa bawat galaw niya. Pagdating sa bahay, halos mawalan siya ng malay. At sa huling sandali bago siya maisara ang pinto, narinig niya ang isang boses na pabulong, masarap ang takot mo. Malapit na. Pagdating ni Ruben, nadatnan niya si Jonah na namumutla at nanginginig. Wala namang sugat, pero parang nawalan ito ng sigla. Narito na sila, Ruben, mahina niyang sabi. Wala nang ligtas na lugar. Kinabukasan, tinipon sila ni Aling Mira sa loob ng lumang silid sa ilalim ng kanyang bahay. Doon niya ipinakita ang isang lumang bowl, punong-puno ng alahas, mga papel, at kakaibang bagay. Isa rito ang isang lumat may bitak na salamin, isang uri ng salaming gising na ginagamit daw ng mga sinaunang bantay para makita ang mga hindi nakikita ng mata. Sa salamin na to, paliwanag ni Aling Mira, makikita niyo ang anyo ng kalaban, hindi lang panlabas, kundi pati tunay nilang anyo. Nang hawakan ito ni Ruben, bigla siyang napatigil. Sa salamin, hindi lang ang sariling mukha ang nakita niya, kundi ang mukha ng isang batang lalaki na may pulang mata, siya, ngunit hindi siya. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. May bahagi ng dilim sa loob mo, Ruben, sagot ni Aling Mira. At kung hindi mo to matutunang tanggapin baka iyon ang gamitin nila para wasakin ka. Mula noon, mas naging mapagbantay si Ruben. Sa bawat sulok ng baryo, tila may mga matang nagmamasid. May mga manok na nawawala. May mga batang biglang nagkakasakit. Isang buntis na ina, asawa ni Cardo, ang karpintero, ay biglang nakunan ng walang malinaw na dahilan. Sa mga panaginip ni Ruben, laging lumilitaw ang pulang buwan. At isang nilalang na humahabol sa kanya sa kakahuyan, may pakpak na parang sa paniki, at boses na buo at malamig, halika na. Ikaw ay amin. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may narinig silang sigaw mula sa likod ng bahay. Jonah! Tulungan niyo, Jonah! Si Aling Mira ang unang lumabas, dala ang isang lumang itak na may ukit. Sumunod si Ruben, hawak ang mutya sa kanyang lig. Sa ilalim ng ulan, nakita nila si Jonah, nakaluhod sa putikan, habang may tatlong nilalang na parang usok at laman na nakapaligid sa kanya. Hindi niya makilos ang kanyang katawan, at ang mga anino ay unti-unting lumalapit sa kanyang puso. Wala didi kayong karapatan kanya, sigaw ni Ruben, at tinutok niya ang mutya sa mga anino. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa mutya, at sa isang iglap, naglaho ang mga nilalang. Pero si Jonah, nanghihina na. Inalalayan siya ni Ruben,
at doon niya napansin ang marka sa braso ng dalaga, isang hugis kabibe na parang nasunog sa balat. Marka ng pagsasakripisyo, bulong ni Aling Mira. Si Jonah binigay ang sarili para protektahan ka. Hindi makapaniwala si Ruben. Bakit mo to ginawa? Dahil ikaw ang liwanag, Ruben, bulong ni Jonah. At kung kailangan kong masaktan para manatili kang buhay, gagawin ko. Umiyak si Ruben, hawak ang kamay ng kaibigan. Sa harap ng dilim, sa gitna ng bagyong papalapit, isang bagay lang ang malinaw, hindi niya na kayang umatras. Ang kaaway ay hindi lang basta halimaw sa dilim, ito'y bahagi ng kasaysayan, ng dugo, at ng mga lihim na hindi basta nawawala. At sa lalim ng gabi, habang kumikidlat at bumubuhos ang ulan, nakita nilang muli ang pulang mata sa gitna ng gubat. Tahimik. Nakatayo lang ito. Naghihintay. At sa susunod na buwan muling dudugo ang lupa. Nagsimula ang gabi na tahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong tensyon at pagsasanay, nakatulog si Ruben ng mahimbing. Ngunit sa panaginip niya, tila may kumakaway sa kanya mula sa gitna ng dilim, isang babae, nakaputi, nakatalikod. Pamilyar ang kanyang anyo. Nang subukan niyang lapitan, biglang bumigat ang paligid. Ang lupa ay parang kumakain sa kanyang mga paa. Tumigil sa pagkaway ang babae. Lumingon ito at lumuha. Patawarin mo ako, anak. Pagmulat ni Ruben, nasa lupa na siya. Pawis na pawis, nanlalamig at nanginginig ang katawan. Hindi niya maintindihan kung bangungot ba iyon o mensahe. Ngunit alam niya, hindi iyon basta panaginip. Habang pinoproseso niya ang kanyang naramdaman, biglang kumalabog ang pinto. Tumakbo siya palabas. Si Aling Mira, sugatan at nanginginig, hawak ang isang punit na tela. Huli na ako't bulong nito habang dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ano nang nangyari, sigaw ni Ruben. May nagtaksil, anas ng matanda. May isang kasama natin na hindi talaga panig sa atin, namutla si Ruben. Tumayo siya, agad na sinuyod ang paligid, at agad siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Nasaan si Jonah? Tumakbo siya papunta sa silid ng kaibigan, wala. Ang banig, ang kumot, ang lalagyan ng mga halamang gamot nito lahat magulo. Parang may umalis sa pagmamadali o may nagpilit lumabas. Tumakbo siya palabas. Umikot siya sa buong paligid, tinawag ang pangalan ng kaibigan. Jonah! Nasan eh? Ngunit tanging hangin lang ang sumasagot. Ilang oras ang lumipas bago niya natagpuan ang bakas ng paa sa gilid ng kakahuyan. Sinundan niya ito hanggang sa isang sirang bahagi ng gubat, lugar na hindi pa niya nararating. At doon niya siya nakita. Hindi si Jonah ang una niyang napansin, kundi ang ilaw, asul at kumikislap, parang apoy na gumagalaw. Sa gitna ng mga ugat ng punong baliko, naroon si Jonah, nakatayo, nakatingin sa kawalan. Jonah, sigaw niya, sabay takbo. Lumingon si Jonah. Ngumiti. Ngunit may kakaiba sa kanyang mata, parang wala siya sa sarili. Ruben, sabi niya sa malamig na boses. Alam mo na ba? Alin? Ano nang sinasabi mo? Halika na rito. Ngunit hindi gumalaw si Jonah. Sa halip, tumingala siya sa kalangitan at naglabas ng hininga. Mula sa likod niya, unti-unting lumitaw ang isang aninong may hugis tao, ngunit hindi ganap na laman. Isang tinig ang narinig ni Ruben, malalim, malamig at pamilyar. Napakatagal nating hinintay ito. Ang pagsasanib ng liwanag at dilim. At ngayon, ang susi ay hawak na namin. Jonah, wag mong sabihing tumulo ang luha sa mata ni Ruben. Hindi ako nagtaksil, Ruben, mahina ang tinig ni Jonah. Pero hindi rin ako nagsabi ng buong katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, hindi lang ako tagabantay. Isa ako sa mga anak ng dalawang mundo. Katulad mo. Anak ng dalawang mundo. Tumango si Jonah. Ang ama ko isa sa mga nilalang ng dilim. Ina ko albularyo. Kaya't may dugo akong kayang magbukas ng lagusan. Ako ang ginamit nila para mapalapit sa'yo. Napaatras si Ruben. Lahat ng tupanlilin lang. Hindi, sigaw ni Jonah. Totoo ang pagkakaibigan ko.
Totoo ang pag-aalala. Pero tinawag na nila ako. At kung hindi ako sumunod, ikaw ang mawawala. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa ilalim ng punong ugat, may liwanag na sumabog, at isang lagusan ang unti-unting bumukas. May mga aninong lumalabas, may mga matang pulang nakasilip, at may isang tinig na humalakhak sa kalangitan. Bukas na ang daan. Ngayon, simulan na natin ang pagbabalik ng aming lahi. Hinawakan ni Jonah ang kamay ni Ruben. May isang paraan para mapigilan sila, pero kailangang piliin mo ako. Kailangang pagsamahin natin ang ating kapangyarihan, kahit pa alam mong kalahati ko ay mula sa kanila. Paano ko malalaman kung hindi mo lang ako ginagamit? Tiwala, Ruben. Iyon ang hindi kayang manahin ng mga nilalang ng dilim. Kapag pinili mo akong pagkatiwalaan, doon tayo magkakaroon ng panibagong pag-asa. Napahawak si Ruben sa kanyang mutya. Mainit ito, ngunit hindi masakit. Parang may tinig na nagmumula rito, mahinang bulong, piliin mo ang puso, hindi ang takot. Ngunit bago pa siya makasagot, isang aninong mas malaki sa lahat ang bumangon mula sa lagusan, isang nilalang na may ulo ng kambing, katawan ng tao, at mga pakpak na parang sa paniki. Ang mga mata nito ay apoy, at ang tinig ay parang dagundong ng 10 kulog. Ruben, ikaw dan guhuling sagradong lahi. Es iyong dugo, muling maghahari den dilim. Itinaas nito ang kamay, at sa isang iglap, bumagsak si Jonah sa lupa, nangingisay. Jonah, sigaw ni Ruben, patakbong lumapit. Hawak-hawak niya ang katawan ng kaibigan. Mainit, nanginginig, pero buhay pa. Ginamit na nila ang marka ko para buksan ang pinto, bulong ni Jonah. Pero hindi pa huli ang lahat. Sa kanyang kamay, ibinigay niya ang isang maliit na kahoy, bilog, may ukit ng araw at buwan. Ito ang puso ng dalawang mundo. Isang bagay na kayang isara ang lagusan. Pero kailangan mong isakripisyo ang isang bagay, isang mahalaga sa'yo. Bago pa man makatanong si Ruben kung ano ang kailangan niyang isakripisyo, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang anyo ng kanyang ina, hindi matanda, kundi kabataan pa rin, kagaya ng sa kanyang panaginip. Ikaw ang pinili ko, anak, sabi nito. At ikaw rin ang pipili kung saan hahantong ang lahat ng ito. Napuno ng luha ang mata ni Ruben. Sa paligid nila, unti-unting nilalamon ng dilim ang kagubatan. Ang mga bituin sa langit ay isa-isang nawawala, tinatakpan ng usok na itim. Ang mga aninong gumagapang ay patuloy na lumalapit, nakapaligid sa kanila. At doon, sa gitna ng takot, kabiguan, at pagkabigla, si Ruben ay muling tumayo. Hindi na siya pareho ng Ruben na takot tumanggap ng katotohanan. Ngayon, sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang init ng mutya, ang bigat ng kahoy na may ukit, at ang bigat ng pagpili. Tumingin siya kay Jonah, na ngayon ay mahina pero mulat. Tumingin siya sa aninong malaki, naghihintay sa kanyang desisyon. Tumingin siya sa imahe ng kanyang ina, na unti-unting naglalaho. At sa isang saglit, bago ang huling bituin ay mawala sa langit. Napagtanto niyang ang tunay na laban ay hindi lang laban ng liwanag laban sa dilim. Ito ay laban ng puso laban sa takot. Ngunit ang tanong, handa na ba siyang pumili? Umuulan. Hindi basta ambon o bagyong normal lang. Ito'y parang ulan ng luha ng langit, mabigat, malamig, at may kasamang lintik na parang tumitibok sa puso ni Ruben. Sa gitna ng gubat na ngayon ay naging parang mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakatayo si Ruben, tangan ang kahoy na may ukit ng araw at buwan, habang ang kanyang mutya ay umiilaw sa dibdib niya. Sa paligid, ang lupa'y bitak-bitak, puno ng mga aninong gumagapang, habang sa harap niya ay ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kambing at pakpak ng halimaw. Ang tinig na nilalang ay muling umalingaw-ngaw. Ikaw ang hinintay, anak ng liwanag at ng sinumpang lahi. Sa dugo mo, magbabalik ang kapangyarihang itinago ng inyong angkan. Kung ganon, sigaw ni Ruben, nilalabanan ang takot, bakit hindi mo ako pinatay noon pa? Bakit mo ako ginamit, tinakot, sinubo? Umisi ang nilalang. Dahil hindi kita basta mapapatay, Ruben. Kailangan mo kaming piliin. Ang iyong kaluluwa ang susi. At kapag pinili mong lumaban, kailangan mo munang isuko ang pinakaayaw mong mawala. Mula sa likuran ni Ruben, narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na boses. Ruben.
Huwag mo akong piliing iligtas. Si Jonah. Nakaluhod pa rin, nanginginig, ngunit gising. Sa kanyang lieg, kumikislap ang markang iniwan ng lagusan, isang paalala ng pagpapakasakit. Lumapit si Ruben. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Hindi kita isusuko, Jonah. Hindi ikaw ang kailangan kong isakripisyo. Kung hindi ako sino? At sa sandaling iyon, tila may humaplos sa isip ni Ruben. Isang damdaming matagal niyang tinago. Takot, galit, lungkot. At muling lumitaw ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, lumuluhang parang alam na niya ang sagot. Anak, minsan, para sa kabutihan ng marami, kailangang mawala ang bagay na pinanghahawakan mo mula pagkabata. Ikaw, pabulong ni Ruben. Tumango ang imahe ng babae. Sa aking pagbibigay, magagawa mong isara ang pinto. Huwag mo akong alalahanin. Mula simula, alam kong darating ito. Ikaw lang ang hindi pa handa. Tumulo ang luha ni Ruben. Ngunit ikaw lang ang tanong ko sa buhay ko. Paano kung mawala ka tuluyan? Lumapit ang imahe, dumampi sa kanyang pisngi. Kung ako ang tanong, ikaw na ang sagot. At yon ang mas mahalaga. Pagkasabi niyon, unti-unti itong naglaho, hindi sa pagkalimot, kundi sa kapayapaan. Nang bumalik ang kanyang paningin, nagliliwanag na ang mutya. Mainit, matalim, parang nasusunog ang kanyang dibdib. Tinanggap niya ito, at sa kanya inilapit ang mutya sa kahoy na hawak niya. Sa isang iglap, nagsanib ang liwanag ng dalawa, at mula roon, isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong gubat. Ang mga anino ay nagsimulang umatras. Ang nilalang na may ulo ng kambing ay napaatras din, napasigaw. Ano nang ginawa di? Pinili ko ang liwanag, sagot ni Ruben. At ang anino, hindi nabubuhay sa liwanag. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa gitna ng kanyang katawan, liwanag na hindi lang basta sikat ng araw, kundi alaala ng bawat pagmamahal, ng bawat sakripisyo, ng bawat pagkakaibigan at pag-asa. Mula sa lupa, lumabas ang mga ugat na tila may buhay. Binalot nito ang lagusan, pinilit itong isara. Ang langit ay muling nabuksan, ang mga bituin ay unti-unting bumalik. Ngunit ang nilalang ay lumaban pa rin. Tumalon ito kay Ruben, bumagsak sila sa lupa, nag-agawan ng mutya. Ang katawan ni Ruben ay sugatan, pero hindi siya bumitiw. Sa kanyang mata, wala na ang takot. Ang natira lang ay galit, hindi sa halimaw, kundi sa kadilimang sumira sa maraming buhay. Sa isang malakas na hiyaw, itinulak niya ang nilalang palayo, at sa kanyang huling lakas, isinaksak niya ang kahoy na may ukit sa mismong puso ng halimaw. Nang matamaan ito, sumigaw ang nilalang, ang katawan nito'y parang nagkadurog-durog sa liwanag. Hanggang sa ito'y naglaho, isang malalim na alinggaw lamang ang naiwan. Tahimik. Pagtingin ni Ruben, patag na ang lupa. Sarado na ang lagusan. Ang ulan ay tumigil. Pero si Jonah hindi gumagalaw. Lumapit siya. Inalalayan ang katawan ng kaibigan. Pinakinggan ang tibok ng puso. Mahina. Halos wala na. Jonah. Huwag mo akong iwan. Nandito na ako. Ligtas ka na. Bahagyang dumilat si Jonah. Sabi ko sa'yo. Huwag mo akong piliing iligtas. Pasensya na, sagot ni Ruben, umiiyak. Hindi ko kayang mawala ka. Ngumiti si Jonah. Ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Isang munting liwanag ang lumitaw mula sa katawan ni Ruben, ang mutya ay unti-unting nahati sa dalawa. Isa inilagay niya sa dibdib ni Jonah. Kung kalahati ng liwanag ko ang makakatulong sa iyo, ibibigay ko. At nang mailagay niya ang mutya sa kaibigan, muling sumiklab ang liwanag. Umangat ang katawan ni Jonah, binalot ng liwanag ang sugat sa katawan niya. At sa isang hinga, muling nabuhay ang lakas niya. Nagyakap silang dalawa. Sa gitna ng gubat, sa gitna ng katahimikan, wala nang salita, tanging paghinga, pagtanggap at kapatawaran. Kinabukasan, parang walang nangyaring masama. Ang baryo ay tila muling bumalik sa normal. Wala na ang bulong-bulungan. Wala na ang mga asong umuungol. Tahimik pero hindi na mapanlin lang.
Ito na ang katahimikan ng isang lugar na nilabanan ang kadiliman at nanalo. Ngunit bago pa tuluyang magsara ang gabi. Habang sina Ruben at Jonah ay nakaupo sa ilalim ng puno, biglang may humampas na malamig na hangin. Nararamdaman mo yon? Tanong ni Jonah. Tumango si Ruben. Pero iba na ang hangin ngayon. Hindi na siya takot. Parang paalala na kahit nanalo tayo ngayon. Sabat ni Jonah, baka hindi pa ito ang wakas. Sa di kalayuan, sa loob ng kagubatang minsang naging daan ng dilim, may isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Hawak niya ang lumang baston ni Aling Mira. Tumingin siya sa langit, saka ngumiti. Handa na ako. At sa huling sandali bago pumikit ang araw, isang matandang boses ang narinig sa hangin. Ang liwanag, kahit manalo, laging sinusundan ng anino. At ang anino laging may hinahanap na bagong tahanan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga hayop na dati nagwawala sa gabi ay tahimik na muling kumakain sa kanilang mga kulungan. Ang mga taong dati may takot sa mata, ngayon ay nakangiti na, naglalakad sa kalsada nang hindi nagmamadali. Tila ang bigat na matagal nang bumabalot sa kanilang paligid ay unti-unting nawala. Pero sa kabila ng katahimikan, alam ni Ruben na may iniwang marka ang digmaan na hindi basta nawawala. Sa silid ni Aling Mira, na ngayon ay ginawa na nilang dambana, naroon ang mga gamit na naiwan ng matanda. Nakatayo si Ruben, hawak-hawak ang maliit na kahoy na may ukit ng araw at buwan. Sa tabi niya si Jonah, muling malakas ngunit tila laging may iniisip. Hindi ko siya nakilala ng buo, bulong ni Ruben habang tinitingnan ang mga lumang sulat ni Aling Mira. Pero sa huli siya ang nagligtas sa atin. Hindi lang siya, Ruben, sagot ni Jonah. Ikaw rin. At ang lahat ng naniwala. Kasi kung wala kang pinili, tuluyan tayong lamunin ng dilim. Napayuko si Ruben. Sa kabila ng tagumpay, ramdam niya ang bigat ng mga nawala. Si Aling Mira. Ang imahe ng ina niyang nagpaalam sa huling pagkakataon. At ang katahimikan ng mga gabi ngayon na dati puno ng tanong pero ngayoy puno na ng alaala. Lumapit si Jonah sa kanya at binigyan siya ng isang maliit na lalagyan. Ito, anya, ay isa sa mga huling mutya. Luma na at halos wala ng kapangyarihan. Pero simbolo siya ng pagpili mo noon. Hindi para gamitin kundi para alalahanin. Tinanggap ni Ruben ang mutya. Pinikit niya ang mata niya at marahang huminga. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya yung Ruben na takot sa sarili, sa kanyang nakaraan at sa hinaharap. Nagpasya siyang manatili sa baryo. Bagamat may alok si Jonah na sumama sa kanyang paglalakbay, upang hanapin pa ang iba pang lugar na maaaring nahawa ng dilim, mas pinili ni Ruben ang magbantay. Hindi dahil takot siyang harapin ang panibagong panganib, kundi dahil sa wakas, may tahanan na siyang kailangang protektahan. Nagpatuloy ang mga araw. Muli siyang nagtanim, nag-ayos ng kubo, at unti-unting tinanggap ng mga tao. Ang mga dating mailap sa kanya ay ngayon ay lumalapit na may pasalubong, may kwento, may ngiti. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, lagi niyang binubuksan ang bintana, tinatanaw ang kagubatan. Hindi ko alam kung kailan ka babalik, bulong niya minsan. Pero kung sakali man hindi na ako tatakbo. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Si Mang Doroy, dating matandang hindi lumalapit kahit kailan, ngayon ay nakangiti at may dalang tinapay. Narinig ko sa mga bata, ikaw daw ang bantay ngayon, sabi nito. Napangiti si Ruben. Hindi ko alam kung bantay ang tamang tawag. Pero siguro. Alam mo, anak, sabat ni Mang Doroy, nung una kitang nakita, akala ko katulad ka ng mga nagdaan. Tahimik, mahina, may itinatago. Pero ngayon kita sa mata mo, may pinaglaban ka. Hindi lang ako, sagot ni Ruben. Lahat tayo. Umalis si Mang Doroy matapos ang ilang sandaling kwentuhan. Iniwan siya ng tinapay sa mesa, at saka siya muling naupo sa harap ng apoy. Dumating si Jonah, bitbit ang isang mapa. May nahanap akong bagong bakas, anya. Sa kabilang bundok. May mga kwento tungkol sa mga aninong dumaan noong gabi ng labanan. Hindi raw lahat ay bumalik sa lagusan.
Alam ko, sagot ni Ruben. Ramdam ko pa rin sila. Pero hindi na sila malakas tulad ng dati. Gusto mong sumama? Tanong ni Jonah. Matagal na nahimik si Ruben bago sumagot. Hindi pa ngayon. Pero kapag dumating ang panahon, alam kong kailangan ko ring umalis. Para hanapin ang sagot sa mga tanong na hindi pa rin malinaw. Kapag handa ka na, sagot ni Jonah, nandoon lang ako. Habang lumilipas ang mga buwan, naging bahagi na ng komunidad si Ruben. Tinuruan siya ng mga matatanda kung paano gumamot gamit ang mga halaman, kung paano tumingin sa langit at magbasa ng panahon. Sa gabi, tinuturuan naman niya ang mga bata ng mga kwento, hindi ng takot, kundi ng tapang. Kwento ng liwanag sa gitna ng dilim. At minsan, pagtahimik ang gabi at malamig ang hangin, maririnig sa paligid ang bulong ng hangin na para bang may nakikinig sa kanila, mula sa di kalayuan. Isang araw, habang nasa ilalim siya ng puno kung saan unang lumitaw ang lagusan, may batang babae na lumapit. Hindi niya ito kilala, pero may kakaiba sa mga mata nito, parang may alam, parang may naranasan. Gusto ko pong matutong magbantay, sabi ng bata. Bakit? Tanong ni Ruben. Dahil minsan, pinasok ng anino ang nanay ko. Pero lumaban siya. At sabi niya, pag nawala siya, may ibang magpapatuloy. Napangiti si Ruben. Ano ng pangalan mo? Ana. Simula ngayon, Ana, tuturuan kita. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng araw na muling lumilitaw pagkatapos ng ulan, may bagong simula. Hindi ito wakas. Hindi rin ito sagot sa lahat. Pero sapat na upang sabihin, may pag-asa. At sa huling gabing iyon, bago tuluyang matapos ang yugto ng dilim, muling tumingala si Ruben sa langit. Sa mata niya ay hindi na tanong, kundi tiwala. Dahil minsan, kailangan mo lang maniwala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging mailiwanag na naglalakad patungo sa iyo, kahit pagaling ito sa pinaka hindi mo inaasahang lugar. At sa bawat aninong iniwan ng dilim, may taong pumipili pa ring maging liwanag.